Hello mga ka-Pinoy Advice! Welcome back sa ating channel kung saan napapanahon, relatable at syempre may halong katatawanan pero puno ng aral ang ating mga usapan. Kung bago ka pa lang dito, make sure na mag-subscribe ka para hindi ka mahuli sa mga latest kwento at payo na siguradong tatama sa'yo. Ngayon, pag-uusapan natin ang viral na interview ni Liza Soberano sa cinematic podcast series na Can I Come In? Grabe, trending ito kasi unang beses niyang ibinunyag ang mga pinagdadaanan niya mula sa childhood trauma, hirap sa foster care, hanggang sa pag-amin na matagal na silang hiwalay ni Enrique Gil. Pero ang mas malakas na tumatak, hindi lang yung breakup, kundi yung tapang niya na magsalita at maging totoo tungkol sa sakit na matagal niyang tinago. At dito papasok ang tanong natin para sa episode na ito. Ano ang gagawin mo kung may matinding sugat ka mula sa nakaraan na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin? Simple lang, una, huwag mong ikahiya ang pinagdaanan mo. Kagaya ni Liza, minsan akala natin kailangan palaging matatag sa harap ng tao pero ang totoong lakas ay yung marunong umamin na nasaktan ka kasi hindi mo kayang ihil ang isang sugat na itinatago mo. Pangalawa, humanap ka ng ligtas na espasyo, pwedeng kaibigan, pamilya, mentor o kahit counselor. Ang mahalaga, may taong makikinig at hindi huhusgahan. Kita nyo, si Liza nakahanap ng platform kung saan narinig siya at dahil doon, mas lumakas siya. Ikaw, pwedeng hindi podcast o camera, pero siguruhin mo na may outlet ka para i-release yung bigat. Pangatlo, alagaan mo ang sarili mo. Mahirap mag-move forward kung inuubos mo ang energy mo sa guilt o galit. Bigyan mo ang sarili mo ng pahinga, mag-invest ka sa growth at tandaan mo na hindi ikaw ang mali sa sakit na ginawa sa'yo ng iba. Pero teka, gusto kong itanong sa inyo mga ka-Pinoy Advice. Kung ikaw ay may sugat mula sa nakaraan, pipiliin mo bang manatili roon o lalaban ka para sa sarili mong kapayapaan? Sagutin nyo yan sa comments dahil gusto naming marinig ang kwento at pananaw ninyo. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share itong video para mas marami pang tao ang matulungan. Balik tayo kay Liza. Maraming natuwa sa kanya kasi sa kabila ng lahat, pinakita niya na healing is possible. Hindi madaling pagdaanan yung naranasan niya, pero ang mensahe niya, valid lahat ng nararamdaman mo at deserve mong gumaling. At dito pumapasok ang aral para sa atin. Ang tunay na kagandahan at lakas, hindi nakikita sa hitsura o sa relasyon, kundi sa tapang mong bumangon mula sa sakit. At kung iniisip mo, paano kung wala akong Enrique Hill? Paano kung wala rin akong podcast na cinematic ang peg? Relax ka lang, hindi mo kailangan ng artista o malaking production para magsimulang mag-heal. Kahit simpleng kwentuhan sa tropa o kahit pag-pray bago matulog, malaking tulong na yan. Kasi at the end of the day, may isang laging ready makinig kahit wala kang mic at yun ay si Lord. Sabi nga sa Psalm 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Ang sarap isipin na kahit gaano kabigat, may Diyos na hindi ka iiwan. Kaya mga ka-Pinoy Advice, kung feeling mo survivor ka na sa life, tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa isla ng problema. May Diyos na laging nagre-rescue. Ang nakaraan, hindi mo mababago, pero ang future, pwede mong ilaban lalo na kung kasama mo siya. At yan ang ating Pinoy Advice para sa episode na ito. Kung gusto mong mapanood pa ang iba pang Real Talk topics tulad nito, siguraduhin na nakasubscribe ka na. Kita-kits tayo ulit next time dito sa Pinoy Advice kung saan may kwento, may tawa at laging may aral.